Okay, sa hapong ito ay magpatuloy tayo sa ating pong pag-aaral sa mga piling mga kawikaan, aklat ng kawikaan. Selected Proverbs in the book of Proverbs. And at this time, let me invite you to Proverbs chapter 11, verse 30. Proverbs 11, verse 30. Papamagatan natin ang ating pag-aaral ngayon na when the righteous win souls. When the righteous win souls. Babasahin ko muna sa English Standard Version and then basahin din natin sa Tagalog. Maikli lang naman kasi itong talatang ito. Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and whoever captures souls is wise. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at ang humihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. Ito ang salita ng Panginoon. Ang lahat ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay dapat maging saksi niya. Pero ano bang ibig sabihin ng pagiging saksi ni Kristo? What does it mean to be Christian witness? Tandaan natin, mga kapatid, na ang buhay ng may kabanalan ay hindi pwedeng ihiwalay sa ating buhay bilang saksi ni Kristo. Ang ibig sabihin, kung papaanong ang ugali ng ating puso at kung ano ang ating iniisip ay humuhubog ng ating pamumuhay, ng ating aksyon, ng mga lumalabas sa ating bibig, dapat ganun din ang buhay natin bilang mananampalataya na namubuhay sa kabanalan at nagiging saksi ni Kristo. Ang pamumuhay sa kabanalan ay nakikita sa pagiging saksi, pagiging Christian witness. Alam nyo, mga kapatid, mahalaga yung dalawang yan. Kasi ang mga di mananampalataya, kahit na meron silang spiritual blindness, kaya nilang i-detect yung inconsistency between what we say and how we live. No, if we are not committed to righteous living, anything we say about the gospel will only make matters worse. Ulitin ko yan. Ano mang sasabihin natin patungkol sa ebanghelyo, kung hindi consistent yung pamumuhay natin, magiging worse lang, magiging masama lang sa kanilang paningin. A saying goes, Christians preach all the time, but sometimes they use only words. Ang mga Kristiyano daw, laging nangangaral, pero madalas ginagamit lang nila salita. Anong ibig sabihin nun? Hindi nakikita sa kanilang pamumuhay. Hindi nakikita sa kanilang mga gawa. Kaya napakahalaga na magkasama yung dalawang yon. Ang pamumuhay sa kabanalan at ang pangangaral ng kanyang salita. Ang pagiging mabuting saksi bilang isang mananampalataya. On the other hand, kung nabubuhay naman tayo ng mayroong maayos na buhay sa paningin ng mga di mananampalataya, pero hindi naman natin ibinabahagi ang ebanghelyo, paano nila malalaman ang mabuting balita? Paano nila malalaman ang daan ng kaligtasan? So to be a true witness for Christ, we must not only live in a way that reflects His truth, but also speak about Him. We should live a life that reflects God's truth, but we should also speak. Magsasalita rin tayo patungkol sa Kanya ng may katapangan. At itong maikling proverb na ito, yun ang siyang makikita natin. At gusto kong i-highlight itong message na ito. The only way to be an effective soul winner is by living a righteous life. The only way to be an effective soul winner is by living a righteous life. So, magiging walang saysay o futile yung pagsisikap natin na maghikayat ng mga kaluluwa para sa Panginoong Hesukristo kung sa buhay naman natin hindi tayo lumalago sa kabanalan at hindi tayo lumalago sa katwiran. Because the Lord cannot be served by lips only. The Lord should be served by lips and by life. Sabi ni Spurgeon. So, may quotation ako kay Spurgeon ngayon. Kanina yan kasi yung discussion namin sa men's fellowship kanina eh. So,
let me quote Spurgeon. Sabi niya, how can you preach His message with your tongues while preaching the devil's gospel with your hands, feet, and hearts? So, pwede pala yan, ha? Nangangaral ka ng ibanghelyo sa pamamagitan ng iyong bibig, pero ang pinangangaral naman ng iyong kamay, ng iyong paa, at ng iyong puso ay ibanghelyo ng dyablo. Ang ibig sabihin, mayroong inconsistency sa sinasabi mo at maging doon sa ginagawa mo. So, mahalaga na magkasama yon lagi, mga kapatid. At dito, sa napakaikling Proverbs na ito, ay meron tayong matututunan patungkol dyan. So, dalawang bagay lang. First, we will be looking at the righteous life to reflect. That's number one. The righteous life to reflect. Secondly, the righteous life to relay. The righteous life to relay. So, merong isang matuwid na buhay na dapat nakikita. Pero bago natin maipakita yon, dapat merong pinanggalingan yung pagiging matuwid. So, unang-una, titingnan natin yung source. The source. Now, of course, hindi natin makikita direkta dito sa ating text ngayon na si Kristo ang source of life or righteous life. Pero, pag kinonsider natin yung gamit ng salita dito sa Book of Proverbs at i-relate natin sa kabuuhang saksi ng banal na kasulatan, makikita natin na may kinalaman si Kristo doon sa sinasabi rito that the fruit of the righteous. Sabi kasi dito, when Proverbs speaks of the fruit of the righteous, ang bunga ng matuwid. Ang bunga ng matuwid. Nang sinabi ang bunga ng matuwid, ibig sabihin, tumutukoy ito sa individual, no, na binago ng Panginoon. Kaya tinawag siyang matuwid o matuwid na tao, a righteous person. So the assumption here is that something significant has taken place. This person became righteous through an act of divine intervention. Bakit ko nasabi yan? Kasi sabi ng Bible, no one is righteous. No, not even one. Walang matuwid. Wala, kahit na isa. 'Di ba? At sa paningin ng Diyos, lahat tayo makasalanan, lahat tayo ay deserving sa kanyang galit at sa kanyang paghatol. At ang ating katuwiran na taglay ay hindi nakakaabot sa pamantayan ng Diyos para tayo iligtas niya at para tayo ay tanggapin niya sa kanyang banal na presensya. So dito, makikita natin na yung tinutukoy dito na righteous, tumutukoy ito sa tao. Hindi lang ito doon sa principle, kundi tumutukoy siya sa person, righteous man, righteous person. Sabi, the fruit of the righteous person. Diba? So, yung fruit ng isang taong matuwid. So, lumalabas na siya ay naging matuwid. Pero kung ititingnan natin sa saksi ng banal na kasulatan, sa buong witness ng scripture, wala talagang matuwid. Wala kahit isa. So, bakit siya tinawag na matuwid? Sapagkat may nangyari sa kanya. May dumating sa kanya na isang pangyayari na naging dahilan para tawagin siyang righteous or righteous person. Because as I said, in the sight of the Lord, no one is righteous, no, not even one. So this means na itong taong ito, may nangyari sa kanya. Bukod pa ron, sabi ng Bible, di ba, ang mga makasalanan, ano sila? Spiritually dead. It means, kung spiritually dead, kulang sila sa kaunawaan sa tunay na kahulugan ng buhay. At hindi nila kayang mag-perform ng anumang spiritual action dahil sa kanilang spiritual deadness. Kung ang isang taong patay, spiritual, walang anumang spiritual action na makikita o maipapahayag mula sa kanya. And therefore, no one can be considered righteous before God unless they receive righteousness from another. Ulitin ko, no one is considered to be righteous before God unless he or she receive righteousness from another. At sino ba yung nagbibigay ng righteousness? Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. He is the only person who lived a perfect, righteous life. He is the only person who pleased the Lord absolutely.
At ang pagkikipag-isa ng sino man kay Kristo ay pakikipag-isa maging sa katuwiran ni Kristo. Through our union with Christ, His perfect righteousness is credited to us. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So this union with Christ is also a union with righteousness and life-giving, with righteousness and life. At kung gagamitin natin yung salita na ginamit ni Martin Luther, ang tawag niya doon ay alien righteousness. Alien righteousness. We are now considered righteous, not because of our action, but through the imputation, sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo. Tayo ay inaring matuwid. Tayo ay pinroklamang matuwid, dineklarang matuwid. Tayo ay pinawalang sala sa kanyang harapan. We are declared righteous through the righteousness of Christ. So that's number one, that we have to establish in our mind. When we talk of a righteous person, merong source lagi yung kanyang pagiging righteous. And that source is none other than the righteousness of Christ. Now let's look at in second point, under the righteous life to reflect, hindi lang natin dapat makita rito yung source, kundi yung sign. The sign. Totoo na si Kristo at ang kanyang katuwiran ang siyang magiging katuwiran natin. Pero hindi natatapos sa pagpapala na tayo mga pinawalang sala o inaring matuwid, sa English ay tinatawag nating justification. Hindi natatapos doon ang ginawa ni Kristo. Ang ginagawa ni Kristo sa atin, ay patuloy niya tayong ginagawang matuwid. So hindi lang tayo diniklarang matuwid, kumikilos siya para gawin niya tayong matuwid. At yung tawag natin doon ay sanctification. So, in fact, pag ginamit natin yung salitang righteousness, pwede yung ibig din sabihin niya na rightness. Rightness of living. Ang pagiging tama ng ating pamumuhay. The outcome of being righteous is the newness of life. The newness of life. At ano yung representation ng newness of life dito sa ating verse? Tree of life. Ang puno ng buhay. Now, ito interesting, mga kapatid, kasi yung salitang tree of life, makikita nyo lang yan sa 3 bahagi sa Biblia. Una, makikita nyo yan sa Genesis. Doon, di ba sinabi na may 2 puno sa halamanan ng Eden. Ang isang puno ay tinawag na ang puno ng pagkaalam ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ang pangalawang puno ay tinatawag na puno ng buhay. Nung nahulog ang tao sa kasalanan, pinabantayan ng Diyos yung puno ng buhay. At ito'y naglaho na. Nawala na sa kasaysayan. No? Nawala na. Pero nag-reappear ito dito sa Book of Proverbs. Multiple times, binanggit yung salitang tree of life. Tapos biglang mawawala na naman. Hindi na binanggit uli. Makikita nyo yan sa Book of Revelation uli. Yung tree of life. At doon, sinasabi, doon daw sa new heavens and new earth, yung daw tubig ng buhay sa magkabilang ilog, mayroong mga puno ng buhay, tree of life, na namumunga sa kapanahunan. Laging namumunga. Anong sinasabi nito sa kasaysayan ng tao? At sa pagliligtas ni Kristo? Ang sinasabi nito, ibinigay ng Diyos ang puno ng buhay. Sa pasimula pa lamang, para tayo mabuhay. Para tayo mabuhay ng walang hanggan. Pero dahil sa kasalanan, nawala yung puno ng buhay. Nag-reappear uli ito dahil kay Kristo. Si Kristo ang puno ng buhay. At nag-reappear ito para sa mga taong nanampalataya kay Kristo. Sila ngayon ang magre-represent kung ano yung tree of life sa pamamagitan ng kanilang buhay. At sabi, sa Book of Revelation, makikita natin yan doon ulit. Kung ibig sabihin, makikita yung tree of life ngayon sa buhay ng mga Kristiyano, pero mai-enjoy fully kung ano ang ibig sabihin ng tree of life doon sa huling araw, pag dumating na si Kristo at nandoon na tayo sa bagong langit at
bagong lupa. So doon natin lubos na mai-enjoy yung meaning ng tree of life. Pero isipin nyo, mga kapatid, bakit kaya ginamit dito sa Proverbs yung salitang tree of life rather than simply life? Diba sabi doon, ang bunga ng matuwid ay puno ng buhay. Pwede namang sabihin, ang bunga ng taong matuwid ay buhay. Bakit sinabi puno ng buhay? Naisip niyo ba yun? Bakit tree of life? Anong ibig sabihin? Ano yung significance ng metaphor na yan? I believe, ginamit yung salitang tree of life dito kasi usually, di ba, makikita natin lalo na sa New Testament, makikita natin yung tree bears fruit. But in this case, the fruit itself becomes the tree of life. Baliktad, ano? Di ba, the tree bears fruit. Pero dito, the fruit itself becomes the tree of life. So, bakit ganon? I believe that the reason is the so-called visibility. No? Tree of life. Diba? Yung puno, anong pagkakaiba niya sa bunga? Yung puno, kitang-kita. No? Very visible. Nakikita ito. So, the distinct life of a Christian is evident to those around them. Halimbawa, Proverbs 15 verse 4. A gentle tongue is a tree of life. Ang isang mahinahong pananalita o ang isang dila na mahinahon ay tulad sa isang puno ng buhay. Ibig niya sabihin, kung paanong maraming tao ginagamit ang kanilang dila sa pagyayabang, pagsisinungaling, panlilinlang sa kanilang kapwa-tao, pagpapahayag ng kanilang galit, ng kanilang muhi, ang dila ng isang mananampalataya ay gentle. And therefore, it is like a tree of life. So, makikita natin, pinapakita yung distinction ng isang mananampalataya sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Evident ang pagkakaiba nila sa paraan ng pananalita. So, tanungin natin ang sarili natin. Nakikita ba ang pagkakaiba ng mga tao sa paligid natin sa paraan ng paggamit natin ng salita? Sapagkat kung hindi, paano natin ma-represent ang tree of life? Pakikita lamang na ang tree of life ay totoo sa atin kung makikita yung distinction, makikita yung pagkakaiba natin sa kanila sa paraan ng paggamit natin ng ating dila. Hindi lang yun. Proverbs 13 verse 12. Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life. So this means a Christian possesses a life that can lift up discouraged hearts. The Christian should always offer encouragement and blessing to others. The way a Christian speaks, the way a Christian handles problems, the way a Christian interacts with his fellow men, the way a Christian helps the needy, showing concern to others, providing nourishment to others is like a tree of life. Yung bang nagbibigay ka ng pag-asa, nagbibigay ka ng lakas sa mga tao sa paligid mo, ay tulad sa isang puno ng buhay. Di ba? Pag tayo gutom, no? Pag tayo gutom, siguro gutom ka biglang sa hating gabi, ano gagawin? Punta ka sa ref, baka may laman. No? Biglang mayroon bang natitirang pagkain doon o mayroon pang iniwan doon na pwede mong kainin, di ba? O kaya naman, kung wala naman, o sige, pwede ka naman lumabas, 7-Eleven. Laging 24 hours naman yan. No? Pero in ancient times, hindi ganon. Kapag ang tao nakakaramdam ng kanyang gutom, saan siya pupunta? Sa puno. No? Pipita siya ng bunga, maaaring ng bunga ng puno ng igos, o kaya yung pomegranate, sapagkat doon, maaaring makasumpong siya ng nourishment. Ganon doon ang isang mananampalataya. Ang isang mananampalataya, dapat ganyan. Ang ibig sabihin, may mga panahon na may lalapit sa iyo. May mga panahon na hihingi ng tulong sa iyo.
dapat ready ka, no? Available ka na i-address yung pangangailangan nila. Halimbawa, maaaring nandyan ka para makinig sa kanila, nandyan ka para buksan ang Bible, para ipakita sa kanya kung anong sinasabi ng Biblia patungkol sa pangangailangan niya. O maaaring nandyan ka para i-correct siya doon sa maaaring mali na pamumuhay niya, kaya siya nagkakaganyan. Naroon ka para magbigay ng mga encouraging word that will lift his or her spirits. Alam mo, ang mga taong ganito, ang mga kapatid na ganito, ay nagbibigay ng refreshment sa kaluluwa tulad ng isang puno ng buhay. So, yun ang sinasabi dito sa salita ng Diyos. Dito pa lamang, sa unang bahagi, sa unang line ng verse, makikita na natin ang kahalagahan ng katuwiran. Ang kahalagahan ng katuwiran, ito'y galing sa iba. Ikaw ay idiniklarang matuwid, pero hindi lang yon, ito'y ipakikita mo, merong sign sa pamamagitan ng iyong buhay, ng iyong pagiging handa lagi, pagkakaiba ng iyong bibig sa bibig ng iba, pananalita sa pananalita ng iba. Yung bang ikaw ay pwedeng lapitan, magbigay ng encouragement, magbigay ng paalala, o maaaring magtuwid sa pagkakamali ng iba. Sabi rito ay parang isang tree of life. Nagbibigay ng nourishment, nagbibigay ng encouragement. It refreshes the soul. So that's number one. The righteous life to reflect. Let's go to the second heading. The righteous life to relay. The second line of this proverb tells us what we should do now. Verse 30b. And whoever captures souls is wise. Whoever captures souls is wise. Sa ibang translation, sa King James, whoever wins soul is wise. So, it tells us that righteousness is tied up to capturing souls or to winning souls. Anong pinahihiwatig sa atin ng mga salitang ito? Pinahihiwatig sa atin na may mga kaluluwang ligaw. May mga kaluluwang naliligaw ng landas. Pero ang katotohanan, kung titingnan mo ang banal na kasulatan, lahat ng tao ligaw. Lahat tayo. Dahil sa kasalanan, ay lost. Diba? By nature, every soul is lost. Maaring mapunta ka sa isang lugar na maunlad ang kanilang pamumuhay. Naroon sa kanila ang lahat ng kayamanan ng mundo. Naroon sa kanila ang lahat ng ino-offer ng mundo. Pero ang katotohanan diyan, nandoon sa lugar na yan ang mga taong ligaw. Ligaw ang kanilang kaluluwa. Maaring nandoon ka sa lugar na maaring sobrang hirap ng mga tao ron. Yung bang kahit na yung isang araw lang, ang hirap makasurvive. Damang-dama mo yung hirap. Damang-dama mo yung karalitaan ng mga tao. Pero ang totoong nangyayari roon, ang lugar na yan ay mga taong ligaw ang kanilang mga kaluluwa. Maaring nandoon ka sa lugar na napaka-disiplinado ng mga tao, napaka-friendly, napaka-peaceful, ang mga tao ay sumusunod lagi sa mga patakaran ng lipunan. Napaka-safe. Pero ang totoo, ang lugar na yan ay tinitirhan ng mga ligaw na kaluluwa. O maaaring nandoon ka sa isang lugar na siguro ang saya ng mga tao, katulad halimbawa ng arena, may mga naglalaro, kabahagi ka siguro sa mga atleta na pinapanood at maaaring kabahagi ka sa mga taong nanonood. Parang Olympic, no? Kitang-kita natin, ang daming tao, nanonood, ang saya-saya. Katulad binabanggit kanina ni Pastor Rolly na halos hindi na kayo magkarinigan sa sigawan, sa kasiyahan. Maaaring nandoon ka sa ganong sitwasyon, pero baka makalimutan mo, nandoon ka sa isang lugar na ang mga kaluluwa ng mga tao doon ay ligaw. Pero ito ang mabuting balita. May pag-asa pa rin sa mga lost souls. Redemption and salvation are possible. Bakit? Sapagkat dumating si Kristo. Ang sabi ng Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Now, how does Christ accomplish this? Paano in-accomplish ni Christ yung pagliligtas, paghahanap sa mga kaluluwang naliligaw? Hindi niya pinadala mga anghel. Hindi siya
nagbigay ng mga panaginip sa mga tao para malaman nilang sila yung mga ligaw. Hindi. Kundi gagamitin niya yung mga tulad natin na tumanggap din ng katuwiran ng Panginoong Kristo na nag-produce ng buhay. Ibig sabihin nito, evangelism. Ibig sabihin nito, pangangaral ng Ebanghelyo. Ibig sabihin nito, sharing the light and hope that we have found in Christ with others. This is evangelism. Now, two things about evangelism is implied in our text. First of all, evangelism is compelling. That's number one. Evangelism is compelling. Now, it is compelling people to come to Christ, to submit to Christ, to trust Christ for their souls. Sabi ni Spurgeon, winning souls or evangelism is like pleading of a man to the girl he loved to marry him. Ang evangelism daw ay para bang nakikiusap ka sa isang babaeng minamahal mo na mapangasawa ka. Ang isa sa mga halimbawa nito na naisip ko ay doon sa panahon ni Abraham. Natatandaan niyo ba na si Abraham, inutusan niya yung kanyang servant na maghanap ng mapapangasawa para sa kanyang anak na si Isaac. Pumunta ka doon sa lugar, sa aming lugar, para hanapan mo na mapapangasawa si Isaac. So, dumating yung kanyang servant sa lugar na yun at nakilala niya si Rebecca. Si Rebecca ang pangalan na nakilala niya. Mababasa niyo yan sa Genesis chapter 24 yata, kung hindi ako nagkakamali. So doon, nung dumating siya roon, alam niyo ba ang paraan ng kanyang paghihikayat, pagko-compel sa family ni Rebecca at pagiging kay Rebecca ay, unang sinabi niya, alam niyo, pinagpala ng Panginoon ang aking master, si Abraham. No? Naging dakila siya. Ang dami niyang flock, ang dami niyang kawan. Napakadami niyang mga alagang hayop. Hindi lang yun. Meron siyang mga ginto, meron siyang mga pilak, meron siyang mga aliping lalaki at babae. Ang dami niyang kamelyo, ang dami niyang donkeys. At alam niyo, yung asawa ng aking master, si Sarah, sabi, nanganak siya, nagkaanak siya, kahit na matanda na siya, nagkaroon siya ng anak na lalaki. At narito ako, para hikayatin si Rebecca para mapangasawa ng anak ng aking servant na si Abraham, si Isaac ang kanyang tinutukoy. No, nakiusap yung pamilya ni Rebecca. Pwede ba? Okay naman kasi pinresent niya yung magaganda, no? Yung assets ni Abraham at saka ni Isaac. At nakiusap nila na, sige, pwede ba magstay mo na ng 10 days dito sa amin si Rebecca? Alam mo sabi ng servant, please don't make a delay. Please don't make a delay. The Lord prospered my way, so please don't make a delay. Dinala ko ng Panginoon dito. Pinagpala ang aking lakad at ang aking plano. Ibig sabihin, huwag niyo iantala. Huwag kayong gumawa ng anumang delay doon sa dapat mangyari. Send me away that I may go to my master. And of course, we know the story, no? Rebecca was compelled. The family was compelled to go with that servant. Now, evangelism is like that. No, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay parang katulad din ng ganyan. Hinihikayat mo yung isang tao sa isang napakahalagang bagay. Sinasabi mo, merong nangyari. Ito ang ginawa ni Kristo. Si Kristo na Diyos ay naging tao. Si Kristo na napakayaman ay naging tulad natin na aba para iligtas ang mga tulad nating makasalanan. Ginawa niya ang kanyang pagliligtas doon sa krus. At doon sa krus, nangyari ang kaligtasan na hindi natin maisip. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang hustisya ng Diyos ay nabigyan ng kasiyahan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan,
ang kapatawaran ay pwede nang ipagkaloob sa mga makasalanan at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, naalis ang galit ng Diyos sa atin at siya'y muling nabuhay upang bigyan ng buhay ang sino mang totoong nanampalataya sa Kanya. Napakaganda na manampalataya kay Kristo. Napakagandang maging atin si Kristo. At sasabihin ng mga tao, ang ganda naman. Sige, pag-iisipan ko, don't make a delay. Huwag mong iantala ang pagkakataong ito. Diba sabi sa Hebrews, today is the day of salvation. Because tomorrow, you may be late. Maaaring bukas, huli na ang lahat. We urge people to trust Him fully and not delay in responding His call. Because evangelism is compelling. But not only that, evangelism is conquering. Evangelism is conquering. Yung ginamit na salita rito sa ESV ay capturing. Of course, sa New King James or sa King James or other versions, ang ginamit ay winning souls. Alam niyo ba yung salitang yan, winning, capturing, military term yan. Mga salitang pang-militar. Mga salitang ginagamit sa digmaan. Di ba? Kaya nga, di ba, pagka sinabi na nakontrol na ang isang syudad, ibig sabihin, na-conquer na, natalo na, nalupig na, nakontrol na ang isang castle. No, hindi, ibig lang sabihin, when we share the gospel, it is a war. When we share the gospel, it is a battle. But when somebody accepted the gospel, it means victory. It means victory. So victory doesn't come through passivity or sleep. To win a war, you need the best talent, the strongest endurance, and the greatest courage. Alam niyo, mahirap pasukin ng mga impregnable wall. Diba? Nung unang panahon, para matalo mo at malupig mo ang isang syudad, kinakailangan mapasok mo ang isang impregnable wall. Paano natalo ang mga Babylonians ng mga puwersa ni King Cyrus the Great? Pinasok nila yung impregnable wall. No, hindi nila kayang pasukin. Anong ginawa nila? Ginawa ni King Cyrus the Great, tinuyo niya yung river na nagpo-flow, no, sa loob ng Babylonian kingdom palabas. At nung tinuyo niya, dinivert niya yung tubig, natuyo, nakapasok yung mga armies niya sa loob. So, napasok nilang isang impregnable wall. Paano na-conquer ng mga Israelites ang Jericho? Pinabagsak ang wall. So, something like that. Evangelism is conquering the wall. Evangelism is what? Putting the barrier into broken pieces. So every piece of artillery and every ounce of effort must be focused on the point of assault. Likewise, sa larangan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, gusto mong makapture yung kanyang puso by the force, not of your own strength, not of your own words, by the force of the gospel, by the force of grace. And it requires immense skill that only Christ can provide. Yan yung aming discussion sa amin sa fellowship kanina. Paano ba ma-overcome yung takot sa larangan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo? Kasi lahat tayo ay may takot, di ba? Sino ba sa atin dito hindi natatakot mag-share? Sino sa atin dito, kung halimbawa, no, si Rox, gusto niyang mag-share doon sa kanyang katabi, pagtingin niya 6-footer yung kanyang katabi. Hindi ka ba matatakot nun? No? Baka tirisin lang ako at apak-apakan ito. Parang ganyan. So, paano mo ma-overcome yung takot na yun? Hindi mo siya ma-overcome sa sarili mong lakas. Ma-overcome mo siya sa biyaya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng skills. Ang Diyos ang nagbibigay ng discernment. Ang Diyos ang nagbibigay ng pamamaraan upang mapasok mo ang puso ng isang taong bato sa larangan
ng Ebanghelyo. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nga, sinasabi natin na ang kaligtasan ay nasa Panginoon. So, brethren, breaking through the barriers of sin and resistance is a spiritual battle that demands divine strength. And why is it that capturing souls is wise? Diba sabi rito? Capturing souls is wise. To win souls is wise. Bakit kaya wise? Bakit tinuturing na isang karunungan o isang katalinuhan na mahikayat mo ang isang kaluluwa sa Panginoon? Kasi alam nyo, pag nagbabahagi tayo ng Ebanghelyo, dinadala natin ang taong yan mula sa daan ng kamatayan patungo sa daan ng buhay. Kaya nga, wise. Kaya matalino. Sino pa bang mas matalino sa bagay na yun? Ano pa bang mas matalinong gawain kaysa doon sa gawain na hinihikayat mo yung tao mula doon sa daan patungo sa kapahamakan, patungo sa daan ng buhay. Di ba? Kung ganun ang ginagawa mo, yun ay katalinuhan. Sa harapan ng Panginoon. Yan ang karunungan sa kanyang harapan. Wise living involves capturing souls and pointing others from death to life. And therefore, brethren, when we realize that winning souls for Christ is this, is wisdom, then we should win souls. We should capture souls. We should share our faith. We should evangelize. At alam nyo, sabi rito, yung evangelism ay, ang winning soul is wise because what we're doing is as if we are giving life to a spiritually dead person. Parang nagbibigay ka, parang binubuhay mo yung taong patay, di ba? Parang ganun. Of course, hindi mo kayang gawin yun. Ang Diyos ang gagawa nun. Pero yung evangelism, parang ganyan. Binibigyan mo ng buhay ang isang taong patay. Binibigyan mo ng pag-asa ang isang taong wala ng pag-asa. At kapag naintindihan natin, kung gaano katindi ito, hindi ba't yun ang paraan para ma-overcome natin yung takot? Di ba yun ang paraan para ma-overcome natin yung takot na i-reject tayo? Ma-overcome natin yung takot na maaaring ma-insulto tayo? O libakin tayo, yung mockery, o usigin tayo. In this pursuit, doon natin matututunang magtiwala sa Diyos. At ang pagtitiwala sa Diyos is such a worthy endeavor. That is true wisdom. That is true wisdom. And brethren, remaining silent when we know there is a way for someone to be saved is foolishness. Let me underscore that. Remaining silent when you know that there is a way for someone to be saved is foolishness. Ang pananatiling tahimik, kung alam mo na mayroong paraan para ang isang tao ay maligtas, ay kahangalan. At kung magiging tapat tayong lahat dito, kasama na ako. Maraming panahon at pagkakataong ako ay naging hangal din. Kaya nga, siguro, let us pray na bigyan tayo ng opportunity ng Panginoon to share the gospel. Let us pray that God will give us the opportunity to share the gospel. And let us pray that God will give us strength to experience God's help as we engage in this honorable task. This is an honorable task. You share the gospel. That's a very honorable task. Wala nang pinaka marangal na gawaing pwede mong gampanan dito sa mundong ito sa pakikipag-ugnay mo sa mga di mananampalataya ay yung sabihin mo sa kanila ang mabuting balita. No? Sapagkat merong tiyak na kapahamakan sa mga taong hindi makakadinig nito. Kanina nga pinag-uusapan namin doon sa men's fellowship, di ba? Yung paano ma-overcome. Marami namang mga suggestion, nagaganda nga ng mga suggestion ng mga men's. Isa na dyan, syempre, dapat alam mo yung mensahe mo. Kasi pwedeng magaling ka magsalita, pero yung mensahe mo hindi klaro, hindi mo naman naranasan, o hindi ka klaro maging doon sa message na ipipresent mo. Dapat alam mo yung message. Pangalawa,
Siyempre dapat may pagmamahal ka doon sa mga tao na mapapahamak. May malasakit ka sa kanila. Isipin mo kung yung mahal mo sa buhay, mahal mo, hindi siya magiging mananampalataya. Saan siya pupunta? Mapapahamak siyang walang hanggan. Pupunta siya sa lugar na hindi na siya makakaalis doon kailanman. He will go to the place of no return. And therefore, we have to share the gospel. Because hell is real. Hell is real. Minsan, merong isang mananampalataya na ibinahagi niya yung gospel doon sa isang Hudyo na babae. At sinabi niya doon sa Hudyo na babae, alam mo, may kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kailangang maligtas ka. Sapagkat mayroong impyerno. Nag-react yung Hudyo na babae. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa impyerno. I don't believe in hell. Alam mo kung bakit? Dahil 6 million Jews, 6 million na mga kapwa ko Hudyo ang pinatay ni Hitler. At hindi ako naniniwala na yung mga kababayan ko na yun ay nandoon sa impyerno. Yung mga pinatay ni Hitler. Sumagot yung lalaki na nagsishare ng gospel. Sabi niya sa kanya, so kung hindi kayo naniniwala na mayroong impyerno, naniniwala kayo may langit. So gusto ko lang sabihin sa inyo, pagka pumunta na kayo sa langit, pwede ba pakikamusta ako kay Hitler? Nag-react siya, wala doon si Hitler, nandun siya sa impyerno. O, di balik din tayo. Naniniwala rin siya. Naintindihan niyo mga kapatid? Kahit walang biblical basis, maniniwala ka pa rin sa impyerno. Dahil naniniwala ka na yung mga tao masasama pupunta ron. Pero ang totoo mga kapatid, hindi kathang isip ang impyerno. Marami ng mga bumabaliktad ng mga dating mga conservative Christian pagdating sa impyerno. Marami na nagsasabi na hindi ito totoo, na ito ay simbolo lamang. Gusto kong sabihin, hell is real. Hell is real. It is not a figment of imagination. It is real. And therefore, let us be diligent in capturing souls for Christ, in winning souls for Christ, by pointing them toward salvation, away from eternal separation from God. Let's win them for Christ. And let us ask God for help. Let us ask God for opportunity. Let us ask God for wisdom. Let us ask God for courage. And let us ask God that we may see victory even in winning souls for Christ. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mga salita mong ito na aming napagbulay-bulayan at sana'y makita namin ang katotohanan ng napakahalaga na ibahagi, ipangaral ang iyong ebanghelyo. Bigyan mo kami ng opportunity, mga individual na mananampalataya rito, na may mga tao na maaring kumausap sa amin, makausap namin, o sino man sa iba't ibang pagkakataon, ito man ay individual, ito man ay grupo. At sa mga panahong yun, Panginoon, bigyan mo rin kami ng talino, bigyan mo rin kami ng tapang, bigyan mo rin kami ng lakas ng loob, bigyan mo rin kami ng hangarin na may makitang maliligtas mula sa mga taong ito. We want to win souls for Christ. We want to capture souls for Christ. And it is the most important blessing man could ever receive. Marami pong salamat. Sana po ang lahat ng ito ay sulat mo sa aming puso sapagkat ang lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.